Mapagpalang gabi sa ating lahat. Dito nakasulat in James chapter 4 verse 10. Humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Pag ikaw ay nagpapakumbaba sa Diyos, ay itinataas ka ng Diyos. Ngayon ang tanong, ano nga ba ang totoong pagpapakumbaba? So, yan ang ating pag-uusapan sa mga oras na ito. Ang tunay na pagpapakumbaba ay pag alam mo sa sarili mo na ikaw ay makasalanan and you deserve hell. Pag nalaman mo na hindi mo deserve ang Diyos, wala kang dapat makukuha o aasahan sa Diyos, na tanging kumakapit ka lang sa habag at biyaya ng Diyos. Yun ang totoong pagpapakumbaba. Pag sinabi mo sa sarili mo, Lord, I'm a sinner, I deserve judgment, I am conscious that I deserve nothing, but I will be glad if anything is given to me. Yan ang totoong pagpapakumbaba, mga kapatid. Tayo ay makasalanan at ang pupuntahan natin lahat ay impyerno. Kaya wala tayong may pagmataas sa Diyos. We deserve judgment more than we deserve blessings, more than we deserve glory. Kaya pag nalaman mo yan at ipapractice mo, lagi mong itatatak sa iyong puso at gawin mo, ay yun na ang totoong pagpapakumbaba. Nagpapakumbaba ka na sa Diyos nun. At ang tinig ng pagpapakumbaba sa iyong puso ang siyang laging naririnig ng Diyos. Yun ang laging pinapakinggan ng Diyos, yung tinig ng pagpapakumbaba sa iyong puso. Sinabi dito sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Narinig niyo yan, guys? They humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven. Diringgin ko kayo sa langit. Ganon ka-importante ang pagpapakumbaba sa Diyos. Humility is the key para marinig tayo ng Diyos. Ito naman ang voice of pride. Malalaman mo sa sarili mo na ikaw ay nagmamataas pag ito ang mga sinasabi mo sa iyong puso. Why all this? Life is not fair to me. Why do bad things always happen to me? I don't deserve this, Lord. Pag ano ng mga sinasabi mo, yun ang mga iniisip ng iyong puso, ay nagmamataas ka na sa Diyos. Tandaan mo na ikaw ay makasalanan. You are fall short of the glory of God. You deserve judgment. You don't deserve God. Wala ka dapat aasahan sa Diyos, na kumakapit ka lang sa biyaya at awa ng Diyos. Doon mo malalaman pag ikaw ay nagmamataas. Sinabi mo, life is unfair. Tapos, every time na nagsasucess ka sa buhay, yung credit ay sinusolo mo lang. Hindi mo binibigay yung credit sa Diyos. Yun yung voice of pride. Every time na puro mga masasama yung nangyayari sa buhay mo, sasabihin mo lang, Lord, life is not fair. Why all this? Why all that?
Pero pag nagsasucess ka sa buhay, dahil ito sa gawa, dahil ito sa aking talino, dahil ito sa aking kaalaman, kalakasan, diba? Baga inaano mo lang, sinusolo mo lang yung credit, hindi mo binibigay sa Diyos. Yan yung tinik ng pride. Ito pa yung one of the voice of pride. Pag i-approach natin ang Diyos sa ganitong paraan. Kung babasahin natin dito sa Luke chapter 18 verse 10 up to 14. Ito yung isang pariseo at yung tax collector. So kung babasahin natin dito sa chapter sa verse 10, two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I'm not like other people, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. Para yung kinumpara niya pa yung sarili niya doon sa tax collector. Talagang siya, kumbaga pinagmamataas na niya sa Diyos na siya isang righteous man. Verse 12, I fast twice a week and give a tenth of all I get. So grabe yung yung Pharisee. Ito naman yung tax collector. But the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. So yung nagmamataas ay binababa ng Diyos, at yung mga nagpapakumbaba ay tinataas ng Diyos. So sa tingin nyo mga kapatid, sino kaya ang umuwing napatawad? Sino kaya dito yung tininig ng Diyos? So tama kayo, yung tax collector. Kasi sinabi niya, Diyos, maawa ka sa akin, makasalanan. Hindi siya nagmataas. Alam niya sa kanyang sarili na makasalanan siya and he deserved judgment. Kaya in-approach niya yung Diyos ng may pagpapakumbaba o kababaang loob. Humility is the key. So mga kapatid, let's approach God with humility. For humility is the key. So yun lang po mga kapatid. God bless everyone. Shalom.